Isang lalaki sa Minnesota ay kumakain ng hotdog sa isang hockey game. Ayon sa mga otoridad, pinunasan niya ang kanyang bibig ng tissue at itinapon ang mga tissue sa basurahan. Ito ang sandali na hinihintay ng mga otoridad. Ang mga pulis o investigador ay gumamit ng isang kumpanya ng genealogy upang matukoy ang lalaki bilang isang suspek sa isang hindi malutas-lutas na pagpatay mula pa noong 1993. Kinuha nila ang tissue mula sa basurahan at ginamit ang DNA nito upang maituro siya sa kaso at ipapakita ang resulta bilang ebidensya sa korte. Ang lalaking ito ay si Jerry Westrom, 52 years old, ay inaresto noong nakaraang linggo ng Minneapolis Police Department at kinasuhan ng murder sa pagkamatay ni John Ann Childs, isang 35 years old na babae na sinaksak ng 65 times hanggang mamatay sa isang apartment sa Minneapolis. Halos 26 years na ang nakaraan. Itinanggi ito ni Mr. Westrom ang pagkakasangkot sa kaso, ayon sa mga otoridad. Tumangging magsalita noong linggo ang isang abogado mula sa isang law firm na kumakatawan kay Mr. Westrom. Ang mga federal at lokal na otoridad ay gumamit ng DNA upang makilala ang isang suspek. Isang sample ng DNA mula kay G. Westrom, isang negosyanteng nakatira sa Isanti, Min, may asawa at 3 anak ayon sa balita. Ang teknik na ito ay pinasikat noong nakaraang taon matapos gumamit ang mga otoridad ng online na database ng genealogy para maaresto ang kaso ng Golden State Killer na nagnakaw, gumahasa at pumatay ng mga tao sa buong California sa loob ng mga dekada. Sa sunod nating video ay pag-uusapan natin kung bakit tinawag itong Golden State Killer. Ating alamin ang tungkol sa kasong ito. Balik muna tayo sa kaso ng Mims Childs, ang isang hostess o nagbebenta ng aliw. Simula noon, ang mga teknik ng genealogical sleuthing ay humantong sa mga pag-aresto sa mga kasong hindi naresolba sa Washington State, Pennsylvania at North Carolina sa loob ng ilang dekada. Ngunit ang teknik na ito ay nagtaas din ng mga etikal na alalahanin tungkol sa paggamit ng genetic na impormasyon mula sa mga taong maaaring nag-upload ng kanilang DNA upang makahanap ng impormasyon tungkol sa kanilang kadugo o kamag-anak, ngunit ang hindi nila alam na makakatulong din ito sa mga opisyal ng batas para masundan ang mga miyembro ng pamilya. Ang GED Match ay site na ginamit sa kaso ng Golden State Killer ay nag-update ng patakaran sa privacy nito pagkatapos ng kasong iyon para tahasang linawin na maaaring i-access ng tagapagpatupad ng batas o investigador ang profile ng isang tao upang malutas ang mga kaso ng pagpatay at sexual na pag-atake. At ang Family Tree DNA, isa sa pinakamalaking kumpanya ng pagsusuri sa genetic sa bansa, ay humingi kamakailan ng paumanhin sa mga gumagamit nito dahil sa hindi pagsasabing nagbabahagi ito ng data ng DNA sa mga investigador. Mahigit na 15 milyong tao ang nag-alok ng kanilang DNA sa mga online genealogy ng mga nakaraang taon. Kahit na maliit na bahagi lamang ito ng buong populasyon, ngunit ito ay sapat na sa umpisa. Ang mga pangunahing gumagamit ng mga site ng DNA ay sa Estados Unidos, para makilala sa pamamagitan ng mga database ayon sa mga mananaliksik. Naniniwala ang mga mananaliksik na sa mga darating na taon, 90% ng mga Amerikano na may lahing European ay makikilala kahit na hindi sila mag-sumite ng kanilang sariling DNA. Noong Hunyo 1993, natagpo ang patay si Miss Childs sa isang binaha na apartment sa Minneapolis. Siya ay nakahiga sa sahig, nakasuot lamang ng isang pares ng medyas, habang nakabukas pa rin ang shower, ayon sa balita. Si Miss Childs ay nagtatrabaho bilang isang bayaran or prostitute. Siya ay paulit-ulit na sinaksak na naging sanhi ng pagkamatay, ayon sa mga autoridad. Kinokolekta ng mga autoridad ang DNA mula sa pinangyarihan ng krimen, kabilang ang mula sa isang comforter sa kama, isang tuwalya sa banyo, at isang washcloth sa upuan ng banyo. Ngunit sa kasamaang palad ay hindi ito nabigyan ng hustisya noong panahon na iyon.
Hanggang sa dumating pagkakataon noong nakaraang taon, nang ipasok ng mga investigador ang DNA mula sa pinangyarihan ng krimen sa mga website ng genealogy at natukoy ang dalawang posibleng suspek. Isa sa mga suspek, si Mr. Westrom, ay nanirahan sa lugar ng Twin Cities noong 1990 na dati nang may kaso na may kinalaman sa prostitusyon noong 2016, ayon sa probable cause statement. At magsimula nga noon, sinimulan ng mga opisyal na sundan si Mr. Westrom. At kalaunan ay nasubaybayan siya sa hockey game. Pinanood nila siyang umorder ng pagkain mula sa concession area at nakita ng nga otoridad na pagkatapos kumain ay pinunasan nito ang kanyang bibig ng tissue bago inilagay ang tissue sa isang karton na lalagyan ng pagkain at itinapon ito sa basurahan, ayon sa otoridad. Ang DNA na natagpuan sa tissue ay tugma sa mga sample na kinuha mula sa pinangyarihan ng krimen noong 1993, ayon sa probable cause statement. Inaresto ng pulisya si Mr. Westrom sa kanyang opisina noong Lunes. Sa sandaling siya ay nasa kustodiya ng mga pulis, ang mga autoridad ay nangolekta ng isa pang sample ng DNA na tumugma sa sperm na natagpuan sa comforter at sa tuwalya sa banyo, at ito ay tugma din sa washcloth na nasa upuan ng banyo, ayon pa sa mga investigador. Umaasa ang lahat, lalo na ang pamilya ni Miss Childs, na makakamtan na nila ang kapayapaan, mabibigyan na ito ng hustisya. Ito ay bunga o resulta ng matiyagang pagsisikap ng mga opisyal at ibang sangay ng mga investigador, ayon kay Jill Sanborn, ang espesyal na investigador na namamahala sa Division ng Minneapolis ng FBI. Sinabi ni Mr. Westrom sa mga autoridad na hindi niya kilala si Miss Childs at hindi siya nakapunta sa apartment, at itinanggi niya na nakipagtalik siya sa sinumang babae, lalo na at prostitute sa Minneapolis noong 1993, ayon sa mga otoridad. Sa pagharap sa korte araw ng Biyernes, sinabi ni Stephen J. Meshbesher, tumatayong abogado ng suspek na si Mr. G. Westrom, ang pag-aresto ay napaaga, at sinabi ng kanyang kliyente na si Mr. Westrom na siya ay walang kasalanan. At si Mr. Westrom ay nakapagpiyansa ng araw din na iyon. Nalungkot ang buong kamag-anak ni Miss Child na pinayagan ng korte na makapagpiyansa si Mr. Westrom. Makikitang umiiyak si Betty Ickman sa loob ng korte, ang nanay ng biktima. Hanggang sa nabuksan ulit ang kaso nito buwang Agosto, sa pagkakataong ito ay guilty ang naging hatol nito. Si Mr. Westrom ay nahatulan ng habang buhay na pagkabilanggo, pero pwede siya magpiyansa pagkatapos ng 30 taon kapag maganda ang maging record nito sa loob ng bilangguan. Ito ang naging mensahe ng nanay ng biktima. I have waited so many years to have this end, and it has put me through hell. I will never forget. I love my daughter, and I always did. Diyan nagtatapos ang ating kwento. Mag-subscribe lamang para sa ating susunod na kwento kung bakit tinaguriang Golden State Killer ang isang krimen na nakapagpayanig sa buong Amerika.